Galing ito sa inyo. Po sir, certification sir. Certification. Alam mo ba kapatid na illegal magmaneho ng hindi rehistrado? Oo, sir. Alam mo. At may binigay pa kayong document na pinanghahawakan ng customer, eh nahuli siya. Pinagmumulta ng LTO ng 10,000. Ano ang polisiya ng inyong opisina para sa kanya? Actually sir, yung certification namin sir, kasi ano yan sir ang ano ko sabi sa LTO, 7 days po upon release of motor. 7 days upon release. Yun ang arrangement nyo. Certification ka sir, na yung certification namin, every week po siya dapat ibibigay namin. So every week nagbibigay ka ng certification. Yes, sir. Kunwari binigyan mo siya ng certification, Yes. hindi pa lumabas ang rehistro, magbibigay ka ulit. Yes sir. Good for 1 week ulit. 1 week sir. 1 week ng 1 week. Rusi, motorcycle dealer, mga idolo, ang inaksyonan ng ating bida na si Congressman Busita. Dahil umano mga idolo, sa napakabagal ng pag-release ng ORCR, di ba? Mantakin nyo mga idol, bibilin mo yung motor, ine-expect mo, maximum 1 month para ma-release yung ORCR, di ba? Mga idolo, yung iba, inaabot ng 4 months, 5 months, yung iba nga 9 months di ba? Hindi pa nare-release yung ORCR, ganun kalupit mga idolo. At ang malupit nito mga idol, nagbibigay pa sila ng permit to travel, no? Sasabihin sa'yo, pwede mong ibiyahe yung motor mo. Mga idol, yung permit to travel, alam ko yan is valid lang ng 1 day yan. Na pagkuha mo sa kasa, is mauwi mo sa inyo, yun lang ang bali dito noon mga idol. Kasi yan, yung permit to travel na yan, pag na-checkpoint ka ng LTO, pag pinakita mo yan, hindi yan valid mga idolo, huli ka dyan. Napakalaki ng multang aabuti mo dyan mga idolo, di ba? Yun ang napakapangit sa ganitong sistema ng ibang motorcycle dealer mga idol. Mantakin nyo mga idol Rusi, motorcycle dealer to. So alam nyo na mga idol, yung ibang branch ng Rusi, alam nyo na kung gaano kakupad, no? Mag-release ng ORCR yan. Diba? So ito mga idol, panoorin natin yung naging aksyon, no, ni Idol Congressman Busita. Isinama niya rito mga idol yung DTI para pagpaliwanagin tong Rusi dealership na to mga idol. Tara mga idol, sabay-sabay natin panoorin. Pero bago yun, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Alright. Yung mandato ng Consumers Protection, talagang meron kayong legal power na makialam. Malapit lang dito yung dealer, di ba? Malapit lang po. Pero anong pinaka-trabaho niyo, sir? Driver po. May binili siyang motorsiklo na release, walang rehistro. Mayroong papel na binigay sa kanya, valid until. Siyempre, sa katulad ng manggagawa, iisipin niya. Pwede. Ay nahuli. Nakumpis ka na LTO lisensya niya. Ang hanap buhay niya, driver ng truck. Hindi siya pwedeng magmaneho, walang lisensya. So, ang laki ng danyo. Si Ma'am ang Laguna, provincial. Yan Laguna. Ikaw? Ako po ang chef, ang hepe sa Consumer Protection ng region. Ikaw Kayo talaga. ang kausap ko kanina. Ikaw talaga, ano. Pag na-address natin to, maaalarma na yung ibang dealer. Unti-unting masasakal to. Brother, asan manager nyo? Outfit lang kami sir sa Kabuyaw sir. Hindi, yung tao dito. Kami sir. Brother, sino yung nakakausap mo dito? Ano po nila yung babae na isa? Yung babae daw. Pakitawag. Rider, sino nakakausap mo? Ma'am, good afternoon. Ito, kliyente nyo. Namumukhaan mo? Sir, customer ko yan. Customer mo. Bumili ng motorsiklo sa inyo. Cash, hulugan. Stolen, sir. Galing ito sa inyo. Yes po sir, certification sir. Certification. Yung motorsiklo dito galing. Kayo ang nag-release. Ako, sir, brand new yun. Brand new.
Kasama ko yung taga DTI. Si ARD, si Ma'am Rebelen Cortez. Si Brother Noli Manalo. At si Ma'am from Provincial. Maria Clara. Oh. Alam mo ba kapatid na illegal magmaneho ng hindi rehistrado? Oh, sir. Alam mo. Pero yung kanyang motorsiklo nung i-release ninyo, rehistrado hindi. For registration po yan, sir. Kasi For registration. Ma'am, alam ni ma'am na illegal imaneho ang motorsiklo, ang sasakyan na walang rehistro. Alam nila. At may binigay pa kayong document na pinanghahawakan ng customer, eh nahuli siya. Pinagmumulta ng LTO ng 10,000. Ano ang polisiya ng inyong opisina para sa kanya? Actually sir, yung certification namin sir, kasi ano yan sir eh, ang ano ko sa amin sa LTO, 7 days po upon release ng motor. 7 days upon release. Yun ang arrangement niyo. certification siya sir, na ano, na yung certification namin, every week po siya dapat ibibigay namin. So every week nagbibigay ka ng certification. Yes, po, sir. Kunwari, Kasi wala pa kasi- kunwari may binigyan mo process siya po ng certification, Yes. hindi pa lumabas ang rehistro, magbibigay ka uli. Yes sir. Good for 1 week uli. 1 week sir. 1 week ng 1 week. Pero kapatid, malinaw naman. Mantakin nyo mga idol bawal nga yung permit to travel. Tapos, binibigyan pa nila pag na-expired ng 1 week, bibigyan nila sila another 1 week. Di ba? Dali, ganyan mga idol pag na-checkpoint ka. Sa'yo, illegal imaneho ang sasakyan na walang rehistro. Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mahuli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Lumabas na ba ang rehistro? Meron na po. May ORCR na po. Nung nahuli ka na, Ni-request ko po sa kanila. nalaman nila na nahuli ka. Opo. May picture pa po si ma'am dyan eh. After nung mahuli ka, nireport mo. Opo. Ni-request ko po. Tapos bumilang na ilang araw. 3 araw lang po ata. Na-rehistro. Ba't ganun? Nung nahuli siya, saka pa kayo kumilos. Hindi naging hawak namin yun, sir. Kasi sa LTO naman yun na napapasok. Registration kasi namin yung sir. Kapatid, ma'am, yan yung problema eh. Mga idol, yun yung pinaka-problema, di ba? Mantakin nyo kung hindi pa nahuli, kung hindi pa inireklamo, hindi nila asyasuhin mga idol. Aabutin na ilang buwan yan bago ma-reach yung ORCR. Ngayon, nagreklamo. Ayan na. Mga idol, di ba? Inasikaso nila. Ganyan kalupit mga idol, yung mga yan. Hindi ko sinasabing kayo ha. Kasi hindi ko pa nakita yung documents eh. Isinasanggalan ng ibang dealers yung LTO. Gusto ko sabihin sa inyo kapatid, kahit magpabale-balentong ka, hindi lalabas ang rehistro kung hindi nakumpleto ang documents. Oh. Eh samantalang after 1 month, nung nahuli siya, saka ninyo inasikaso after 3 days. Ngayon, kasama ko si Ma'am, Assistant Regional Director ng DTI, si Ma'am Cortez, at saka si Sir Manalo, DTI. Ang mandato ng DTI, Consumer Protection. Pero dahil sa mali ninyong practice, pasensya, nawala ng protection ito. At ito ay July 7, August 7. Mahigit isang buwan ka nang walang trabaho. Mahigit sa... Sandali, mahigit isang buwan na siyang walang trabaho bilang truck driver. Kung, ma'am, kaya ni-request ko ang inyong presence para maipakita po agad sa inyo yung problema. Kung hindi ninyo nirelease ang motorsiklo, kahit magpilit siya,
hindi nyo ni-release kasi hindi rehistrado, hindi siya mahuli ng LTO, hindi siya mapagmulta ng 10,000, hindi siya mapapatigil sa kanyang hanap buhay bilang truck driver. Kaya kapatid, wala naman tayong personalan. Hindi ko naman kayo kilala Yes, sir. para abusuhin o gipitin. Sinama ko ang DTI para makita nila yung problema. At sila yung aaksyon laban sa inyong opisina. Gagampanan lang nila yung kanilang mandato. Ako naman, wala sa posisyon, ma'am, na utusan sila, bayaran ninyo yung 10,000. Bayaran ninyo yung nawalang kita sa kanyang hanap buhay. Wala ako sa posisyon eh. Kasi bilang congressman, hindi naman ito trabaho ng congressman. Yung advokasya lang natin, pinagpapatuloy. So, by the way, for your information, tumawag po ako kay ASEC Nograles. Nasabi ko, kailangan ko yung inyong tulong para ma-address ito. At nakakatuwa naman, tumawag ako ng alas 9, alas 10. Tumawag na agad kayo. Pasensya po, no? Public service. Si ma'am from regional office. Si ma'am, ang layo ng pinanggalingan mo. Provincial office. Itong dalawa na to. Ay sabi ko naman sa inyo, isa lang naman ang kasalanan. Mga idol, itigil ko lang saglit, no? Kasi pwedeng mapatawan ng ano to, mga idol, ng 300,000 na multa. Itong Rusi. Gawa ng, nung nakaraan, mga idol, may pinag-usapan, no? Si Congressman Busita, tsaka yung ASEC ng DTI, mga idol, na sa Kongreso, no? Panoorin lang natin. Ito, mga idol, ito. Panoorin natin. Kinomplain po yung dealer. Kasi isa dyan yung nag-i-issue sila ng permit to travel. Yung iba naman, 2, 3 months, 6 months, walang rehistro. We are not talking of LTO po, Mr. Chair. Yung pong pagiging irresponsible ng ibang dealers do sa customers. Pagka po ganon na may complaint sa inyo, ano po ang ginagawa ninyong, meron po ba kayong powers to give sanctions against the dealers? Yes, or sir. not? Yes, sir. Under the Consumer Act, pwede po yan mahulog as a deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Kapag guilty po, up to 300,000 po admin penalty po ang pwedeng ipataw po dun sa seller or dealer. Pag guilty. Yes, sir. May nasentensya na po pa kayo na guilty? Based po sa records natin, sir, yung specific instance po na yan, wala po tayong nakita na specific case na ganyan. Pero pwede po natin balikan kung yung ganun po, yung nanlilin lang po ng mga consumers na sinasabing pwede na silang sakyan yung motorsiklo nila on the basis of a permit to carry. So, tama po kayo, sir, dahil yan ay isang abusive act. Pwede po siyang mahulog as deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Inawin ko lang, Mr. Chair. So, ma'am, kung dealer ka, niloko mo ako, liable ka. Yes, sir. Madaling i-prove kasi may ebidensya, ano po. Yes, sir. So, magkano po ang penalty pag niloko ng dealer, yung 300,000? Administrative penalty po up to 300,000 po. Okay, may i-refer po ako sa inyo. Marami. And Hindi po, sir. marami pa, Mr. Chair, thank you very much. Marami pang hearings. Diyan po magkakasubukan tayo kung ginagawa po ninyo yung inyong mandato. Yes, sir. Well noted po. Anyway, So yun mga idol pwedeng mahulog sa 300,000 ang multa nito mga idol ng Rusi sa ginawa nilang kalokohan na yan, di ba? Yung issue ng permit to travel na binibigay nila. Pagpatuloy natin yung video mga idol. sana ninyong apat. Pumasok kayo sa ahensya ng pamahalaan. Kasi kung hindi kayo pumasok sa ahensya ng pamahalaan, hindi ko kayo maabala. Kasi mahirap po sa party ko na ang dami nang humingi ng tulong. Kung action ako to, gagawa pa ako ng black and white. Ang dami namin trabaho.
Baka next month ko pa magawa. Ito pong documents, ibibigay ko ito sa inyo at kayo nang bahala sa dealer kung ano yung dapat ninyong gawin. Pero siyempre kailangan may due process. Bagamat malinaw sa ating paghaharap na perwisyo yung kapatid nating rider, yung kanyang hanap buhay na apektuhan, hindi naman sapat ito na automatically paparusahan ninyo. Tama po ba? Opo, tama. May due process. Opo, may proseso. Pagpapaliwanagin ninyo. Yes po. O, kayo naman kapatid, pagpapaliwanagin pa ng DTI no? Then, doon pa lang magbabase sila. Pero hindi naman ako husgado, sigurado ako, mapaparusahan kayo ng DTI. Kasi ang ebidensya, yung motorsiklo, yung ticket ng LTO, at yung ibinigay nyong papel, patunay na talagang pinapaasa ninyo ang customer na pwede niyang imaneho. Hindi naman talaga po. Magkano kinikita mo isang araw? Depende po kasi sir, kasi per biyahe po kami. Per biyahe. Magkano isang biyahe? 450. 450. Sabihin natin 500. 15,000 sa isang buwan. Tapos yung 12 days, parang kalahating buwan no? More or less 19,000 o 18,000 plus 10,000, Brother Jerry. Almost 30,000 ang danyos dito. Ito, tatawag ako kay chairman ng One Rider Party List at kay Congressman Rods Gutierrez, no? I-request ko kapatid sa One Rider Party List yung 10,000 dahil hindi mo kasalanan. I-request ko sa One Rider Party List ibigay sa'yo para matubos mo na yung lisensya. Yung 1,500 dahil ikaw ay tunay na may pagkakasala doon, ikaw nang bahala doon. Tapos ipakwenta mo sa opisina ilang araw kang absent, magkanong rate mo. I-request natin Brother Jerry sa chairman ng One Rider Party List doon sa partner ko kay Congressman Gutierrez. Kasi hindi ako basta pwedeng mag-design. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, pag naiparating natin ito sa kanila, solve yung problema mo. Okay? No. Kailan mo maisasubmit sa amin yung kwentada ng sweldo mo na nawala dahil sa pagliban mo? Itong week na to. Apo. Oh. So, ma'am, itong documents na to, ibibigay ko sa inyo. Tapos yung contact number mo, mag-usap kayo. No, kasi hindi pwedeng magiging one-sided sila. May papel na tayo, pero may tinatawag tayo kapatid na due process. Mag-iimbestiga sila, pasasagutin kayo, at doon sila magkakaroon ng resolution kung paano kayo papanagutin. Okay? Oo. So, salamat ma'am ha. Pakisabi kay Asek Nograles, umpisa pa lang to. No? Oo. Baka marami nagsusunod. Sigurado yan. Marami pang susunod. Maiwanan ko kayo at saka yung rider. Aba. Tapos, kumbaga sa investigation, magsimula na kayo. Yes, ngayon din po. Taga saan ka, brother? Negros po. Negro. Ang pamilya mo, nasan? Doon din po sa probinsya. Nasa Negros. O sige, di bilisan mo yung pakwenta ng nawalang sweldo mo para mamaya lang i-discuss ko sa One Rider Party List to. Pag nasubmit mo yung gusto kong may submit mo, edi bukas may pera ka na. Okay? So ma'am, Yes. bahala na kayo. Yes po, yes. Salamat po sa inyo. At tatawag na lang ako kay Asek Nograles. Okay. Mag-report din po kami. Salamat po. Thank you Sir. po. Nice meeting.
picture. O sige, picture shoot. Dito na tayo. Dito. Parang against the light. O, dito. Rider, sumama ka na dito. Sige po. Apo. Sumama ka dito. Ngayon pa lang, solve na ang problema mo. O, thumbs up po. O, ito lang. Ma'am, picture tayo, ma'am. Tignan ko yung ano mo, yung vlog mo ko. Gusto ko nagpapapicture sa kakampi. Oh, brother. O, kami muna ni partner. Sinishake hands ko si Kong. Okay, thank you. Dito tayo. Brother, chef, ma'am. Umpisa pa lang to. At si Brother Jerry, si partner, si Brother Noli, taga-regional. Siya ang head ng Consumers Protection sa regional. Kaya yung kung hindi tayo makapag-merienda at halo-halo ngayon, may kasunod pa. Parang nagulangan ko sila eh. Dapat bago tayo nag-proceed pala dito, nag-merienda na, no? Okay lang, Bong. Hindi, strategy yun eh. Oh. Pero naisip ko dahil marami pa tayong i-resolve ng problema, kaya okay lang. Balik tayo magkikita ko. Opo. May lakad pa kami. Sige, thank you po, sir. Kung number mo ba yung personal number mo? Personal. Kayo na. Kaya, basta yung problema, ha? O, doon. Salamat, bro. Okay. Akyat niyo sa taas. Hindi kami. Alam ko naman na kayo sumusunod lang. Okay, bahala na kayo sa kanila. Kasi po, thank you. Okay, brother. Ma'am. Oh, bukas ha. Pagka hindi mo agad na-submit yung requirement ko, ikaw, Brother Jerry, pag hindi na-submit niya yung requirement natin, wala na ang problema sa atin. Ha? At habang hindi mo natutubos ang lisensya mo, huwag kang magmaneho. Kasi itinuturing ng batas na ikaw ay driving without license. Kasi sobrang isang buwan na yung pagkahuli sa'yo. Kaya halimbawa, mahuli ka bukas, hindi kita kayang tulungan yon. Malinaw sa'yo. O sige, bukas ha. Maswerte nga, Brother Matt. Yes po. Kung may dala tayong cash, bayad na to. No? Kasi sigurado naman ako, i-approve ni Chairman eh. Ng One Rider Party List. Oh, galante yun eh. Ay si Brother, si Congress Gutierrez, kapareho natin, mayabang yun eh. No? Bigay agad. Then after few minutes, kamutulo. Di ba? Yes po. Hindi, sigurado approve to. Okay. Dito. Yes. Let's go.